when it comes to credibility po, ay talagang napakasama ng reputasyon ni Senator Ontiveros. Kaya nga po, halatang halata po, kaya nga po walang kwenta yung kanyang mga witnesses. Kaya ayaw niyang dalhin sa prosecution office sapagkat doon po, pantay-pantay lahat pwede magsalita. Hindi niya makokontrol ang proceedings doon. Ayaw niyang dalhin sa hukuman sapagkat doon ay hindi niya makokontrol yung proceedings. May judge doon, lahat ng rules of evidence ay applicable, lahat ng nasasaad sa Bill of Rights regarding protecting the rights of a person accused of a crime ay applicable po roon. Ayaw niya ng ganoon. Sa hearing ni Senator Risa Ontiveros, ang kanila pong punto ay trial by publicity ang ginagawa ng senadora laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano masasabi po niyo doon, sir? Ay talaga pong trial by publicity. At ako nga po ay napapailing na lamang, hindi not necessarily being the lawyer of anyone, but as a lawyer in general and as a citizen of the Philippines, ay parang hindi na po natuto si Senator Risa Ontiveros sapagkat kasasabi lamang po just a few months ago, late last year, ng ating kataas-taasang hukuman doon po sa kasong Ong versus Blue Ribbon Committee, kung saan ako po yung abogado ni Ginoong Ong. Ito po yung may connection po doon sa pagdinig sa Farmally. Parang kinagalitan na nga po ng Korte Suprema itong si Senator Gordon at ang Blue Ribbon Committee na sinabing ang Senado ay hindi investigador, hindi to police, hindi to NBI, hindi to hukuman, kung hindi ito ay isang legislative body at hindi dapat ginagamit ang Senado para ma-determine ang guilt or innocence of anyone with respect to an alleged crime. Tsaka yung veracity, Chairman, ng mga witness, nakatakip ang muka, nagkukubli. Kung sila po ay totoo sa kanilang pong mga paratang, ba't po nila tinatago ang kanilang identity? Mabuti na po nabanggit nyo na yan, ano? Sapagkat yan pong si Senator Risa Ontiveros, napakasama po ng record niyan pagdating po sa pagpresenta ng witness. Kung inyo pong nagugunita, yung pong tungkol pa rin sa Farmally, yung pinresentan niya mga witnesses laban doon sa mga executives ng Farmally ay umatras po at yung mga kaanak po noon ay nag-testify na sila po ay sinuhulan ng mga staff ni Senator Risa Ontiveros para mag-testify. So pagdating po sa veracity ng witnesses, sa kredibilidad, napakasama po talaga ng record ni Senator Ontiveros. Nasasakdal pa nga po yan sa kasong paglabag ng Anti-Wiretapping Act in connection with another investigation na ito pong kasong ito ay hinihain ng no less than the dead Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. So pagdating po dyan sa kredibilidad, talagang wala po tayong maasahan ni Senator Risa Ontiveros. Marami pong nagsasabi rin sa social media, Attorney Ferdy, na strong media mileage lang daw ang habol nitong si Senator Ontiveros. Siya po ba ay re-electionist sa 2025? Ang alam ko po hindi na baka gustong lumaban ng higher office nito. Kaya ginagamit. Alam niyo po kasi, kung hahayaan niyo lang pong banggitin ko, kung ang tinutukoy po, kasi po ang lahat po ng investigasyon sa Senado o kahit po sa House of Representatives, ito po ay dapat in aid of legislation. Dapat po may binubuong either susog o amyenda sa isang existing legislation o bagong legislation. Ngayon, kung sinasabi po ni Senator Ontiveros na ito yung tungkol sa mga rights ng women, yun pong batas tungkol sa violence against women ay kakaamyenda lang po last year o nung 2022. So anong sinasabi niya? Aamyendahan na naman? Ibig ba niyang sabihin nung inaamyendahan ito ng kanyang komite ay hindi pa nila isinama lahat ng amendments? Ay, napakahina naman niyang legislator kung utay-utay, paunti-unti yung kanyang amendments. Kaya maliwanag po ito ay panggigipit
laban sa isang tao in particular na walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy. Halatang halata naman po at hindi naman po maaaring hindi mapansin yan ng ating mga mamamayan. Attorney, si Jade po ito, magandang umaga. Sa tingin ho ba ninyo, may bagong narinig kayo, bagong balita o bagong natuklasan doon sa mga naging witness nitong hearing nga ng komite ni Senator Risa Hontiveros? And partner, for the record, bogus witnesses. Ayun. O nga po kaya nga po yun ang sinasabi ko. Kung may matibay na ebidensya talaga, evidence that will stand sa isang preliminary investigation at sa hukuman, bakit sa Senado dinala? Alam niyo po ang reason dyan, sapagkat sa Senado po ay sila ang namamayagpag pagdating sa mga rules of procedure. Wala po diyang rules of evidence. Wala diyang rights ng mga parties. Pwede kang pilitin na sumagot ng mga katanungan na labag sa Bill of Rights. Right against self-incrimination, yung mga ganong mga karapatan ninyo. Right to remain silent, right to be not to be a witness against yourself. Lahat po yan hindi po ginagalang sa Senado. Kaya din po nila dinadala yung mga hearing na yan sapagkat kung sa preliminary investigation po nila dadalhin o sa hukuman, hindi po magsusurvive, hindi po magkakaroon ng kaso. Mahina po ang kaso, kaya gusto nila, kontrolado nila yung hearing. Ayaw nila nung patas na hearing na makukuha lamang natin sa piskalya at saka sa hukuman. At sa madaling salita, Attorney, itong mga affidavit, itong mga ipinahayag ng mga witness kuno, puro basura lamang, mga lumang istorya laban sa butihing pastor. Ay opo, sapagkat alam niyo po, in a truly impartial investigation, kung saan mayroong due process, you have the right to confront the witnesses. Eto, anong i-confront mo? Yung buradong muka sa video? Bakit ayaw iharap? Bakit ayaw iharap yung testimonya, yung affidavit sa piskalya, kung saan pwede tayong sumagot sa isang pamamaraang parehas? Ang gusto po nilang gawin, dahil kaya gusto nilang piliting pumunta si Pastor Quiboloy doon, alam ko na po ang gagawin niyo si Risa Hontiveros, hihiyain niyo po yan. Ilalabigin niyo yung mga batas. Wala namang legislation na yan ay binabalak obvious naman po. Kaya po alam niyo, minsan nakakasuka na po itong ginagawa nitong si Risa Hontiveros na talagang ginagamit po niya ang kanyang pagkasenador hindi upang gumawa ng batas na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino, kundi para manggipit ng mga tao na sa tingin niya ay mga kalaban niya. Part po ng hearing kahapon, narinig natin yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na itong kaso ng Butit Pastor ay parang tulad sa kay Senior Aguila. Ano ba pagkakaiba nito, Attorney? Napakarami ng mga pagkakaiba po niyan Etong kay Senior Aguila, meron naman po itong kaso na talagang nagkaroon ng talagang normal na investigasyon. Bakit nga po hindi nila i-assistihan na lang? Ang dami pong resources ng tanggapan ni Senator Risa Hontiveros. Bakit hindi lang nila dalhin sa hukuman? Alam niyo po si Risa Hontiveros, natatandaan ko tuloy, nabanggit niyo na naman yung pangalan niyan, yung nagkakaroon po nung hearing tungkol sa extrajudicial killing, meron pa pong naging akusasyon na yung witness, mismo pong sa amin, as VACC, lumapit yung tatay ng witness at nagre-reklamong si Senator Hontiveros daw ay kinuha yung kanyang anak, pinipilit maging witness. At humingi pa nga po kami ng tulong sa CIDG. Pinuntahan pa po ng CIDG noon si Senator Risa Hontiveros sa kanyang tanggapan. So pag sinabi niyo pong witness ni Senator Risa Hontiveros, immediately magdududa na po kayo doon po sa genuineness ng witness na yon. Attorney, dito na po tayo sa exciting na part sa ating pong panayam. Handa na po ba kayo, sir, sa tanong? Dahil... Ready than ever. Dahil meron po tayong tinatawag na liability sa lahat po na ating mga ginagawa. Kung gumawa po tayo ng mali, malamang sa malamang, meron po tayong mga parusang kakaharapin. Dito po tayo sa liability, Chairman. Dito po sa mga nag-witness. Ano pong liability nila
kapag napatunayang sila po ay nagsalita ng kasinungalingan under oath sa Senado pa mismo? Ay obvious naman po yan eh. Yan po ay punishable sa kasalanang perjury. At meron na nga pong mga hakbang sa ating mga mambabatas na itaas pa ang penalty ng perjury. Ang nakakalungkot lamang pagdating po sa liability bilang isang senador, ayon po sa ating saligang batas, meron po kaya malakas po ang loob ni Senator Ontiveros kasi ang patakaran po sa mga actuations ng mga mambabatas ay they cannot be held liable in a place other than the Senate. Hindi po sila pwedeng idemanda sa ginagawa nila na panggigipit na yan, kundi doon po sa mismong Senado, doon sa Committee on Ethics. Kaya malakas po ang loob nila. Palagay ko po ay dapat magkaroon tayo. Kung batas din ang pinag-uusapan, magkaroon din po tayo ng batas na kapag nang-aabuso na ng karapatan ang isang senador, katulad ni Risa Ontiveros, ay may pananagutan naman sa ilalim ng batas. Sapagkat ang nangyayari po, nagiging abuso na po yung ginagawa ni Senator Risa Ontiveros. Chairman, doon po sa mga nag-witness na iilan, kumpara po sa 7 million strong na Kingdom citizens, kanino po tayo kaya maniniwala ang taong bayan? Doon sa iilan o sa 7 milyon? At kung ang 7 milyon niya, Chairman, magsasalita ng katotohanan, ano po ang future ng mga nag-witness kahapon sa Senado? Iyan po is a matter of credibility nga po ang usapan dyan. At katulad po ng sabi ko, when it comes to credibility po, ay talagang napakasama ng reputasyon ni Senator Ontiveros. Kaya nga po, halatang-halata po, kaya nga po walang kwenta yung kanyang mga witnesses. Kaya ayaw niyang dalhin sa prosecution office sapagkat doon po, pantay-pantay lahat pwede magsalita. Hindi niya makokontrol ang proceedings doon. Ayaw niyang dalhin sa hukuman sapagkat doon ay hindi niya makokontrol yung proceedings. May judge doon, lahat ng rules of evidence ay applicable, lahat ng nasasaad sa Bill of Rights regarding protecting the rights of a person accused of a crime ay applicable po roon. Ayaw niya ng ganoon, ayaw niya ng patas. Gusto niya hindi patas. Gusto niya lahat ng advantage ay nasa kanya. So, at talagang palagay ko po, hindi lamang yung 7 milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang dapat magsalita. Palagay ko po, ang buong sambayan ng Pilipino dapat ng mga magsalita laban po rito sa pag-aabuso ng ilang mambabatas. Dito sa House, katulad ni na Franz Castro, yung Makabayan Black dyan na sinastawag na hindi naman makabayan. Ang dami na pong abuso na ginagawa ng ating mga mambabatas, yung ginagawa pong panggigipit sa SMNI mismo. Dapat po magsalita na sambayan ng Pilipino laban sa ganyan. Sapagkat ang nangyayari po pagka hindi po tayo nagsalita, lalo pong lalakas ang loob nitong mga abusadong ito. So I think dapat po ipakita natin ang puwersa ng sambayan ng Pilipino and to tell them enough is enough. Dapat itigil na po ito. At kung magpakita ng puwersa, Attorney Ferdy, yung 7 million strong Kingdom citizens, maghain ng kontrademanda doon sa mga testigo. Nako, ano ang kahinatnan ng mga lumitaw kahapon, Chairman, sa Senado? Pupulutin ba sila sa kangkungan? Chairman? Hello, opo. Yes po. Opo. Sir, pag naghain ng kaso yung 7 milyon na Kingdom citizens against doon sa mga lumitaw sa Senado kahapon, pupulutin ba sa kangkungan yung mga witness? Dapat talaga pong maghain ng kaso. Hindi lamang po maghain ng kaso. Palagay ko, napapanahon na ipakita natin sa harapan ng Senado, sa harapan ng House of Representatives, ang ating ngit-ngit, ang ating galit sa ginagawang ito. Hindi na po makatarungan ito sapagkat sabi nga po, may kasabihan po, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. Sa gayon po, ginagawa po ito laban kay Pastor Kibuloy sa SMNI, baka bukas, baka lawa, sa pagkaraniwang mamamayan na gawin ito na walang kalaban-laban. Sa ibang mga news organizations na gawin ito. Nagbiro nga po ako doon sa aking Twitter account. Meron pong news doon na 50 taon ang hatol sa isang tao nag-criticize sa hari ng Thailand. Sabi ko, mas mabuti pa sa Pilipinas, 2 linggo ng pagkakulong, baka nag-criticize ka ng Speaker of the House.
So palagay ko dapat po ipakita na natin ang puwersa ng ating mamamayan laban sa pag-aabusong ito. Well, attorney, dito po sa mga witness, tulad na lamang nitong alias Amanda Bayon, may personal ho ba kayong nalalaman? I mean, initial information tungkol po dito sa mga saksi. At batay na rin sa mga nakukuha nating mga impormasyon initially, hindi pa naman natin nabiberifika, may kaso na ito sa korte na ibinasura na. Tama ho ba? Iyon po ang saguro. Kasi ang problema nga po, kita nyo naman halatang-halata na ayaw ng parehas ito si Senator Ontiveros. Bakit alias-alias? Kaya naman yung proteksyonan yan. Huwag niya sabihin natatakot na yung mga witnesses kasi ang backup nila, Senador ng Republika. Proteksyonan niya, ipakita niya para malaman talaga, makilatis. Katulad ng unang batch nung ipinakita niya mga witnesses. May mga kaso na yun sa Amerika. Bakit hindi na lang sa Amerika? Yan ay ililitis na sa Amerika. May hukuman doon. Bakit hindi roon litisin yan? Bakit yung iba ay hindi rito litisin? O kung nilitis man, na-dismiss, bakit na-dismiss? Bakit nire-recycle ni Senator Ontiveros yung mga alegasyon? Diyan mo malalaman na mahina ang kaso. There is no case kasi lahat ng panglalamang ay ginagawa ni Senator Ontiveros. Palagay ko, kasamang Jade, kasamang MJ, kung may makikita ng mga 1 milyong tao yung mga yan sa harap ng Senado, sa harap ng House of Representatives, makikita po nila na mali na po yung ginagawa nila at talagang galit na po ang taong bayan. Huling talong na lang, Attorney Ferdy, ano pong masasabi ninyo sa katagang ito na paborito raw ng mga phrase ng Dilawan? Sabi dito, it doesn't have to be true. It just need to look like it is. Matagal na po nilang ginagawa yan. Unfortunately for them, unang-una, etong mga paratang labang kay Pastor Kibuloy, they do not even look true. Halatang-halata naman po na gawa-gawa lamang ito, mga katang-isip lamang ito ni Senator Ontiveros. Kung makikita niyo yung proceedings, siya lang ang nagmamando. One-man army siya na paghaharas sa isang tao. Alam niyo po, unfortunately din sa kanila, ngayon may social media, matatalino yung mga tao, marunong na makilatis. Meron na po, aside from the usual na mga sources of information, nandiyan ang mga independent news organizations katulad ng SMNI, meron tayong mga vloggers na kinikilatis po outside of the filtering ng ibang mainstream media, ay nakikita po ang tunay na pangyayari at na-expose po yung mga kasinungalingan nila. So, unfortunately for them, all these things, they do not look true. At talaga pong halatang-halata na ito ay mga kasinungalingan lamang.